Sasagitan kami ni Kel ng powers ng mga brilyante namin. Invisible pa ngayon, pero pag nilagyan ng VFX ng editor natin yan, makikita ng mga viewers natin ang laban namin ni Vito ng Elemental Energy Blast mismo. Kaya tignan nyo to, Fire Blast! Kita nyo? Ang husay ng editor natin, di ba? Tunay na mahusay, tulad ng McDelivery ng McDonald's. Kasi anytime, pwede kayong umorder ng much malaki at much pinasarap na one-piece Chicken McDo with extra rice and drink na may enjoy nyo habang iniintay nyo matapos ang editing ng powers namin. Tara, kain tayo! Chicken McDo tayo! Ngayon naman, pag-usapan na natin ang mga astig na battle scenes, pati na rin ang mga iconic warrior transformations dito sa Sangre Act. Siyempre, kasama pa rin natin ang ating mga Encantadicts na sina Joms and Marson. Hello guys! Hello again! No? Hello! Abisala! Abisala! Ngayong nakita natin ang transformations ng New Gen Sangres, ano ang pinaka-favorite nyo at bakit? Tsaka meron ba kayong bago o unique element na first time nyo lang nakita sa transformations nila? Sa akin yung favorite ko siguro is si Flamara. Diba? Oo, kasi suot mo ganun. Yes, Brilyante ng apoy. Oh, kasi nga, yung details talaga nandun. I think mas mahaba ngayon yung transformation. Mga transformation ngayon, pinagsama yung tradisyonal at modernong effects. Kaya gustong-gusto ko yun. Nung nakuha na ng mga bagong Sangre ang kanilang mga brilyante, they were also given unique sets of weapons as part of their training and transformation. So how do you guys think these weapons best represent each Sangre? At kung may chance na mapasayin nyo, ano ito at bakit? Gusto ko doon yung pylum o pilum ni Adamus. Oo. Kasi yung sandata niya na yun it represents yung connection niya sa nanay niya, kay Alena. Ako naman. Kasi yung kay Flamara naman is very Punjabwe. Punjabwes are known to have the most technologically advanced. So, I think it's just fitting for her to have that kind of weapon na gunblade. Ganda nun. Diba? Bang. Ipinakita sa bagong Yugto trailer na si Terra ay magkakaroon ng special transformation kung saan pinalilibutan siya ng lahat ng elements. Fire, air, water, earth, and then may tayo na tries to blast her with Esperanto, di ba? What's your reaction about this scene? Any theories? Ako actually, feeling ko lang, hindi matatalo ni Metena yung ganong kalakas na puwersa. And at the same time, ang lakas na kasi ng mga kambaldiwang nakapaloob sa mga brilyante. So I don't think the Esperanto can ever beat that. Yes, Joms? Hindi mo sure. Uy! Bakit? Oo, kasi Bakit? yung Esperanto may kapangyarihan ng absorb ng powers. Pero I beg to disagree pa rin talaga kasi Metena and the Esperanto versus the Prophesied One and the Four Brillantes. Wait lang, huwag kayong mag-away. Ilalabas ko na yung Esperanto. Baka mag-explode ako into colors dito. Sa lahat ng fight scenes sa Sangre, ano yung matuturin yung pinakamagandang fight? And ano yung dream fight scene na gusto nyo pang makita sa future ng show na to? Siguro yung Brilyante versus Brilyante. Pero ikaw, anong favorite mo fight scene? Sana makita ko in the future anything that concerns Amihan talaga. Amihan talaga. Siya talaga yung bias mo na Yes, siya yung pick ko ng fight scene. Kung may isang Sangre na kakampi mo, pero yung tatlo kalaban mo, sino yung isang kakampi mo at yung tatlong kalaban? Pinaka-logical na sagot is si Dea. Kasi, di ba sa kanya yung brilyante ng hangin? So, isang sabi ko lang sa brilyante ng hangin na tanggalan mo ng hininga. Ikaw naman, Joms. Ako si Terra. Siya naman talaga yung tagapagligtas. Astig talagang panoorin ang Sangre Warrior transformations at battle scenes. Samahan mo pa ng much malaki at much pinasarap na Chicken McDo. Imagine, much juicier, much crispier, at sulit na one-piece Chicken McDo with extra rice and drink. Pwede mong i-order through McDelivery. Kaya habang nag-e-evolve ang mga powers ng Sangres, syempre nag-e-evolve din ang bonding time natin. Kaya tara, kain tayo. Chicken McDo tayo. Nakaka-excite makita kung paano lumalaban at nagle-level up ang mga Sangres. At hindi lang yun, nakikita rin natin kung paano nagre-reflect yung personality at powers nila sa bawat transformation. Kaya salamat muli sa pagsama sa amin mga kapuso. Acto Chef Fen, dito lang sa Sangre Act. Abisala Eshma!